Sabay tayo, pumapalakpak, pumapalakpak kayo kayo sa gabi. Siyempre sa mga maawit ng Santa Maria. Shall be added unto you. Hallelujah, Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Manaming Yahweh El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na naghihimala at nagpapagaling. Maraming salamat, Panginoon, muli niyo kami pinagkakagpo sa lakang lugar na ito at sama-sama namin pinagdiriwang ang ika-18 anibersaryo ng iyong gawain sa lugar na ito. Pinagpala. Dalangin namin, Ama, sa pagdiriwang po namin ang iyong salita, ano man ang aming mga panghihina na nararanasan, ay makasumpo kami ng inspirasyon at kalakasan. Higit sa lahat, mapanaliwan namin ang alam ng pananampalataya namin sa iyo. Tunay nga po na sa taong lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, walang anumang imposible, ang lahat ay iyong mapangyayari. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang bago, mga kapatid, kayo po aming inaaniyahan at inibuksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 5, talatang 24 o 25 hanggang 34. Mark chapter 5, 26 to 34. 25 to 34. Kasama rin doon ang isang babae, 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit iyon at marami ng doktor ang sumuli sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hindi po ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit at gagaling na ako. Agad nang tumigil ang kanyang pagdurulot, naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo napakaraming nagsisiksikan sa paligid niyo. Bakit niyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpapirapan o pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinapag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Mga minamahal ng magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Malakas sa palakpak para sa kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na po yung sundok sa pasensya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po makakarating ang ating assistant head na si Ma'am Chona o Sister Chona, mga kapatid. Dahil sa siya ay nagre-recover or nagpapagaling. Kaya ako po muna ang magbibigay sa inyo ng mensahe na nagkahatid ng inspirasyon, mga kapatid.
Kinuha ko po ang paksang ito sa invitation na binigay nyo na nakalagay ko dyan sa card ay all things are possible. Yung sa lahat, all things are possible for those person na mayroong pananampalataya, mga kapatid. Ito pong Mark chapter 5 ay pinagsama-sama kong kasaysayan ng iba't-ibang tao na dumanas po ng mga difficult situation at mga desperate situation sa kanilang mga buhay. Ito pong Mark chapter 5, kapag binasa niyo po yung buong chapter niya, mga kapatid, meron pong tatlong tao dyan na may mga mabibigat na pinagdaanan sa buhay. Nandiyan po yung isang lalaking tinatawag na demoniac, mga kapatid. Siya po ay inaalihan ng masamang espiritu. Pangalawa, nandiyan naman po yung gospel na ayun nga, sinare ko sa inyo, yung babaeng inaagasan po ng dugo sa loob ng 12 taon. At nandiyan naman din po yung anak po ni Jairus na agaw buhay na mga kapatid. So, lahat ng ito happens in just one day. Amen? May sinasaliban, may inaagasan ng dugo, at mayroong nag-aagaw buhay. Lahat ng yan ay humihingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. So sa loob ng isang araw na yan, kung titignan sa standard o sa pamantayan ng isang tao, ano na siya eh, parang incurable. Kasi nga, inayawan ng mga doktor eh. Amen? Impossible na gumaling yung kanyang karamdaman, mga kapatid. Pero ang isang bagay po, sa isang tao na lumalapit sa Diyos na mayroong pananalig, yung incurable ay pwedeng maging curable pagdating sa Diyos. Yung imposible ay pwede pa rin maging posible pag inilapit sa Diyos, mga kapatid. Bakit po? Kasi po, yung lalaking demonized, siya po, si Jesus po ang nagiging great psychiatrist para sa kanya. Kasi once na isang tao ay possessed ng evil spirit, mga kapatid, pati yung kanyang isip, siya po ay mentally tortured, mga kapatid. Amen? At yun naman po sa babaeng 12 taong inaagasan ng dugo, si Jesus po ang great physician. At dito naman po sa anak ni Jairus na dalagita, si Jesus po ang great pediatrician. Amen? Ang chapter na ito ay punong-puno ng mga taong hopeless. Ang chapter na ito ay punong-puno ng mga taong itinakbil na ng lipunan. And yet, ito rin pong chapter na ito ay chapter na nagpapakita na kapag meron kang pananampalataya, ang iyong pag-asa, ang iyong pananalig, ay susukuran ng Panginoon ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at kagalingan. Amen? So, tingnan po natin yung sinasabi po na verse 25 to 26. Sinasalisan po ng author dito yung kahabag-habag na sitwasyon at kalagayan ng babaeng dinuro. Ano po yung kanyang horrible situation? First of all, she had suffered physically. Amen? 12 years po siyang dinudugo. E alam naman po natin na once na isang babae po ay mayroong buwanang dalaw, monthly period, mga kapatid. Minsan pa nga, mayroong mga babae na halos hindi talaga makatayo sa sobrang sakit ng puso, mga kapatid. Ilang araw ba ang monthly period? 3 hanggang 5 yata. 1 week. 1 week. Halos hindi makabangon sa sobrang sakit. Imagine ninyo itong babae nito na 12 years inaagasan ng dugo. Amen? Masangsang ang amoy, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Na kahit anong gawin niyang pagkain ng talbos, ang gawin pang padagdag ng dugo, talbos ng kamote, di ba? Kahit anong kain niya ng mga gulay na pang padagdag ng dugo, pero dahil sa kanyang continuous na pagbibig, mga kapatid ko kay Kristo, ay halos walang talag, mga kapatid ko kay Kristo. At buong buhay niya, she looked very pale. Siya po ay maputla. Nakita na kayo ng isang taong pale, yung parang maputla
yung wala ng kulay. Hindi niya kayo kapalingin mo kung may kulay pa. Ako din naman ako maputla. Maitim. Buti pa yung anak ko pag naaarawan, nagbablash, umuulang mula yung isip. Pag ako naaarawan, wala nang talaga. Anino na, mga kapatid. So, ito po babae nito, mga kapatid ko kay Cristo ay dahil sa continuous na pagkawala ng kanyang dugo, alam naman po natin na ang dugo po ng tao, yan po ang magsusupply ng oxygen sa iba't ibang organs ng katawan. Amen? Kaya nga po, kapag ang dugo ay hindi nakakaabot sa ating utak, hindi nakakaabot sa kidney, sa liver, mga kapatid, itong mga organs na ito ay nagpipain. Amen? Pag yung dugo ay hindi nakakapunta sa iba't ibang bahagi ng katawan na dapat ay nagsisirculate siya, manghihina po ang isang tao. At para siya unti-unti na tawag ito yung kandila na nauupos ng kapatid ko kay Cristo. Amen? And then another thing, she suffered emotionally, mga kapatid. Dahil sa kanyang kapang sitwasyon, hirap siya makahanap ng love of her life. Yung forever, mga kapatid. Bakit po? Kasi kung mag-aasawa siya, magiging komplikado yung kanilang pagsasama, mga kapatid. Ang sabi po sa Leviticus 15 verse 24, mga kapatid, basahin ko lang sa kita. Leviticus 15 verse 24, sino mang lalaki makipagpalit sa babaeng may regla ay itong araw na ituturing na marami. Ano mang kanyang manigaan ay ituturing din marami. Amen? So medically speaking, mga kapatid ko kay Cristo, hindi talaga safe gawin yung practice na kapag meron akong pagdugo ang isang babae ay gagalawin. Very unhygienic, mga kapatid, at hindi siya safe na gawin. Pero kung buong buhay nila lang siya ay dinudugo, ay hindi na nila ma-enjoy yung isang part ng kanilang married life. Siyempre kasama yung pagsasama ng lalaki at babae, yung kanilang pagsisiping, mga kapatid. Pero kung yung babae nito, kung may asawa man siya o balak ng mag-asawa, hindi niya ma-enjoy yung part na yun kasi nga, lagi na lang siya dinudugo. Amen? Another thing, she had suffered socially, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, sa 12 years na pagdugo itong babae na ito, pwede natin siya consider na after ng kanyang puberty stage, doon na nag-start yung bleeding niya. Amen? At dahil sa kondisyon niya yun, apektado po yung kanyang pakikisalamuha sa mga tao. Diba? Kapag babae na magsabi nito, ito pa, meron kayong buwan ng dalaw, diba? Hindi komportable lumabas, hindi komportable makisalamuha kung kanil-kanino, kasi nag-aalala ka, baka magkaroon ka ng spot. Amen? Ang hirap din ang kalagayan ng mga babae. Isipin mo na lang kung lalaki ang meron gano'n, tapos magbabasketball. Tol, di ako pwede rin, masakit ko sumpo eh. Di ba ho, mga kapatid? Kaya yung pakikisalamuha ng isang babaeng binugo sa kapwa niya mga tao, mga kapatid, ay apektado. Sabi ko ng Leviticus 15:19-23, ang sino ang babaeng nireregla ay itong araw na ituturing na marumi. Ituturing din marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o makakuan sa loob ng panahon yun ay ituturing na marumi. Ang sino bang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo. Lalabhan nito ang kanyang kasaoan at siya ituturing din marumi hanggang gabi. Ang sino bang makahawak sa anumang maupuan ng babae nito ay dapat din maligo. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing din siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa higaan o inupuan ng babae niyo ay ituturing na marumi hanggang gabi. Isipin mo na lang, kung makakasalamuha mo ang babae nito, na lahat na lang ng mahipok, mahawakan niya at maupuan, mahigaan, ay ituturing na ang clean, mga kapatid. Ang hirap namang makatabi ng babae nito. Isipin mo, may office mate ka na dinurugo. Pag-upo niya sa inuupuan mo din, naupuan mo, tinuturing ka na
rin unclean. Amen? Nakasakay mo sa isang tren, umupo siya sa tren, ituturing na rin marumi yung tren. Bawal na rin patuan ng mga tao. Napaka-complicated ng kanyang sitwasyon, mga kapatid. That's why this woman's life was moving from one rejection to another. Aminin niya man o hindi, pag nalaman ng tao na siya po ay isang babaeng inaagasan ng dugo, lalayuan siya ng mga tao. Bakit? Yung mga tao makakahilo o makakahawak sa kanya ay hindi rin papayagan mag-participate sa anumang mga temple sacrifice or mga temple celebration, mga kapatid. Amen po? And then another thing, she had suffered religiously, mga kapatid. Sabi po ng Leviticus 15 verse 31, ang sabi po dito, ganito ninyo ilalayo sa karamihan ng mga taga-Israel. Sapagkat kung hindi nyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan nila sa tabernakulo na nasa gitna nila. So bakit napakahalaga na i-observe nila yung ganitong tungkunin ng batas? Kasi po, hindi sila basta-basta pwedeng pumasok sa tabernakulo na sila po ay marumi or spiritually, physically unclean. Bakit po? Mamamatay sila pag nahipo nila yung tabernacle nang sila po ay marumi, mga kapatid. Amen? So dahil lahat na lang po ng mahawakan, maupukan, mahipo ng babae ito ay pwedeng maging unclean, mga kapatid po kay Kristo, lahat ng tao na kanyang makasalamuha ay pwedeng maging unclean dahil sa kanya, hindi na rin siya allowed na makiselebrate. Kung may anniversary, hindi rin siya papapasukin. Kasi kapag umupo siya dyan, yung upuan na yan ay pwedeng sunugin kasi magiging unclean. Amen? Napaka-komplikado, mga kapatid. Amen po? Another suffering na kanyang pinagdaraanan, she had suffered financially. Ang sabi po, sa 12 taon ng kanyang pagdurugo at pagpapagamot, mga kapatid, sa halip na siya ay bumalik, lalo kung lumala ang kanyang sitwasyon. Hindi ko nilalahat, mga kapatid, ha? Pero minsan, i-observe nyo rin yung mga doktor ninyo kung kailan nyo mag-second opinion. Kasi minsan, magpapacheck up ka, bibigyan ka ng reseta. After 1 week, papamalikin ka. Bakit? Kasi titignan niya kung umubra yung reseta niya. Pag hindi, magre-reseta ulit siya ng panibago. Another gastos na naman. At lahat po ng ari-arian at kabuhayan nitong babae nito ay naubos, kakapagamot, ngunit hindi naman siya gumaling. Bagkus, lalo pong lumala ang kanyang kalagayan. Amen? Amen. So, she tried all the remedies of all the physicians, mga kapatid, but she had only suffered under their care. Kapag ang gamot na ipinapainom sa inyo, kasi kayo naman ang makakapagsabi ngayon, magkakaiba kasi tayo ng response ng ating katawan sa bawat gamot na ini-intake natin. Pag yung gamot na yun ay iniinom mo, sa halip na umili ka at lumakas ay parang lalo kang nanghina, lalo kang nagkakasakit, kapag dapat mo nang itigil. Amen? Kasi lalo pa lang mahihirapan at magsasuffer, mga kapatid. Amen? Amen. Pero, tingnan niyo mo, pag sa Diyos ka lumapit, walang lugi. Amen? Eh, tayo kasi minsan, bago tayo lumapit sa Diyos, kung sino-sino muna nilalapitan natin. Mauubos yung pera mo, kakapagamot, biglang sasabihin sa'yo ng doktor, sister, nagawa na namin ang lahat, ipagpasa Diyos muna lang. Di ba? Dok naman eh, ubos na yung pera ko kakapagamot, saka mo sinabi, ipagpasa Diyos. Dapat pala, noong una pala, kay Lord ko na nilapit. Amen? Pero ang kagandahan po, when all else fails, kapag lahat ng mga inakasama natin ay nabigunan, doon tayo nakakaalala bumalik sa ating Diyos. Doon natin na-realize na kapag ang tao, sinukuan na tayo, ang Diyos, hindi tayo susukuan. Amen? Sabi ko ng verse 27 to 28,
nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likod ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niya, mahipo niya lang ang damit ni Jesus ay gagaling na siya. So, what are the hope that she embraced itong babaeng binugo, mga kapatid? The declaration that she heard. Ang sabi ko doon, nabalitaan niya. Narinig niya ang patungkol kay Jesus na sa bawat lugar o bayan na kanyang pinupuntahan, maraming mga may karamdaman na mahawakan lang niya o sila ang makahawak ay gumagaling. Amen? Amen. Sabi ko ng Mark 3 verse 10, Mark chapter 3 verse 10, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudukog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang niya. Luke 6 verse 19, sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya sapagkat may kapangyarihan nanggagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. So yung mga bali-balitang ito ay nakaabot dito po sa bibig buman. Na ang sabi niya, kahit naabot ko lang yung laylayan ng damit ng tao ito, ng Jesus na ito, gagaling ako. Amen? At syempre, alam niyo, iba kasi yung nakikibalita ka lang kaysa sa personal mong na-experience. Meron pong isang elder ko na nagturo sa amin. Nung nandun siya sa Israel, parang meron silang pinuntahan na tourist spot. Na yung lugar na yun, pinaniniwalaan, yun ay towel or yung damit na pinagbubaran kay Jesus na may mga marka ng dugo. So, yung mga tao, humihinto doon humahawak. Siya personally, hindi siya naniniwala. Pero nung siya na po yung humawak, hindi nakakikip sa isang makapal na salamin. Paghawak niya, naramdaman niya may pumunekta sa kanya, mga kapatid. Naramdaman niya na sa kabila ng glass na makapal na yun, yung damit na nandoon, naramdaman niya mayroong connection sa kanyang buhay. Kaya simula ng araw na yun, naniwala siya talagang galing yun sa Panginoon. Iba kasi yung nakikibalita ka lang. Amen? Iba yung nanonood lang sa YouTube. Iba rin yung personally umaattend talaga sa physical na gawain, mga kapatid. Amen? Another thing, the hope that she embraced, mga kapatid, yung kanyang determination. Sabi po doon, pinilit niya makihalubilo. Pinilit niya makipagsiksikan sa gitna ng napakaraming tao. Alam niyo, pag nalaman ng mga tao na nakapaligid na itong babae nito ay marumi, na siya ay pinakagasan ng dugo, pwede siyang itulak, pwede siyang pagtulong-tulungang batuhin hanggang sa mamatay. Bakit po? Unclean siya eh. Nakakahawa siya ng karumihan sa mga taong nadidikitan niya. Amen? Pero gaano siya nakadesperado, mga kapatid? Ganon din naman eh. Mamamatay din lang naman siya, di ba? Sabi niya siguro sa kanyang sarili, makikipagsiksikan ako. Kung malaman nila ako ay marumit, batuhin nila ako hanggang mamatay, okay lang. Kasi ganon din naman yung nararamdaman ko. Uubusan ako unti-unti ng dugo, mamamatay din ako. So wala nawawala kung susubukan niya makipagsiksikan sa gitna ng napakaraming tao. Amen? So she wanted to touch Jesus' garments. Yung faith niya nga, kung tutuusin, merong pagka-superstitious eh. Bakit po? Kasi ang paniniwala niya, kahit yung damit lang, alam ng dadali ang makapangyarihan ni Jesus. Kaya po huwag niyong pagkawanan yung mga nagpupunas-punas sa mga santo, kumakaway-kaway gamit ang mga dilanta. Kasi hindi niyo alam yung pananampalataya ng isang tao. Amen? Na sa mga simpleng panunito na yun na iniyahagis, sinasan ng mga tao sa kanilang pananampalataya, maipunas lang nila sa kanilang katawan na mayroong karamdaman, sila ay gumagaling. Amen? Sabi po ng verse 29, mga kapatid, agad nang tumigil ang kanyang pagdurog, naramdaman niya siya ay magaling na. So eto na po yung very touching moment, mga kapatid.
Nung nahimo niya po ang laylayan ng damit ng Panginoon, doon niya na-experience na tumigil yung pag-agas ng dugo sa kanyang katawan. Amen? It was a powerful faith. Amen? Bakit napaka-powerful ng faith niyang yun? Kasi iniisip niya palang nagagaling na siya. Iniisip niya na sa pakikipagsiksikan niya, naabot niya lang ng laylayan ng Dawid ng Panginoon ay gagaling siya, yun nga ang nangyari sa kanya. Alam niyo mo ba na yung mindset natin, the way kung paano ka nag-iisip, ay meron itong malaking epekto sa iyong buhay. Amen? Isipin niyo po, sa dami ng mga umaattend sa Amwell, lalo na po nung sa Luneta, bakit sa dami ng mga umaattend? May ilan gumagaling. May iba naman hindi gumagaling. Kasi nga po, iba-iba ng laman ng isip yung mga taong pumupunta doon. May ibang tao, umaattend sila kasi gusto nila makapag-focus sa pakikinig. Mayroon namang mga umaattend kasi gusto makapang-dekwa. Iba-iba yung mga punter yun. Kaya kapag umattend ka sa isang gawain, may karamdaman ka, at iniisip mo talaga kay gagaling ka, pag uwi mo, magaling ka na natin. Amen? Pwede na yung mga tao na pessimist. Ang pessimist kasi ano yan eh, negative thinker. Mag-iisip ng negosyo, ang iniisip agad, lugi. Hindi huwag ka na lang mag-negosyo, puro ka, baka tumakbo yung investor, baka dayain ako ng aking co-sharer, baka hindi mag-click. Hindi, magtinta ka na lang ng baka, puro ka baka eh. Di ba po, mga kapatid? Kasi kung ano yung iniisip mo, malaki yung epekto sa iyong katawan. May mga taong napakaliit ng kumpiyansa sa sarili. Manliligaw pa lang, inuunahan na agad yung babae. Baka di naman ako sagutin. Mahilig din sa K-pop, mahilig sa Koreano. Mukha lang akong makuryente. Di ba ho? Mahilig din sa maputi, sa mga chinito. Ako maitim, para akong prinito. Kapag ang thinking mo palagi ay negative, di wag ka lang naligaw. Di ba ho? Minsan nga eh, nakakakita ako ng mga, kaya yung asawa ko, napangasawa ko. Kasi nakakakita ako ng mga lalaki na, hindi naman sa panglalaki na. Naisip ko, ito yung asawa mo. Pero yung lalaki parang ano lang, parang new. Pero pag nakausap mo yung babae, kung bakit na sinagot, matyaga, diba? Asensyoso. O kaya ay nakukuha yung kanilang pilitik, napapatawa sila. Kasi kadalasan ng mga babae, hindi naman talaga tumitingin sa outside appearance. Amen ba? Parang hindi kayo naniniwala. Amen? Kaya, kung ang isang bagay na pinaniniwalaan mo sa iyong buhay ay mas lamang yung negative ng kapatid, edi puro ka-negahan nga ang mangyayari sa iyong buhay. Amen? Atin ka ng prayer meeting, magpapapray over ka, di ka naman naniniwala. Hindi lang dapat, di ka na magpapray over. Di ba mo, mga kapatid? Pwede na nyo mo. Kaya tayo na-celebrate ang 18th anniversary ngayon. Kasi inisip ng mga worker na magpapa-anniversary. E paano kung may negative na kasama sila na huwag na natin ituloy si Sister Jenny kasi kulang pala sa budget. Huwag na natin ituloy kasi malaki yung gastusan. Kapag ganun lagi yung mindset ng mga kapatid, wala na naman mangyayari. Amen po? Kaya kung sa pagdalo pa lang, ang iniisip ko na, ano bang isulat mo sa prayer request mo ay answered prayer ka na, pag uwi mo, answered prayer ka na. Amen? So have a powerful faith like this woman. Another thing na viewing experience itong babae, it was a very personal faith, mga kapatid. Bakit personal? Isipin
doon, ang daming mga tao doon na nakikipagsiksikan, nakikipagbaliyahan sa ating Panginoon, makalapit lang sa Kanya. Bakit yung babaeng yun lang ang nakaranas ng himala? Bakit? Kasi siya lang yung naniniwala na makalapit lang siya at makahipok sa Panginoon ay gagaling siya. Amen? Amen. Kasi kung yung ibang mga lumalapit at nakikipagsiksikan kay Jesus ay kaparehas na ng pananampalataya, eh di sana napaghimalaan din sila. Kaya tignan nyo, sa gawain ng Panginoon, iba-iba ang resulta ng mga tao na umuwi. Yung iba, umuwi na na-bless. Yung iba naman, umuwi na nainis. Bakit? Yung iba nakatingin sa kanilang kapwa-tao. Naiinis. Ano ba yan? Nagpa-reserve kami ng upuan. Tapos pagdating namin, wala na palang upuan. Inis na. Samantalang makakakita ka ng mga tao kumakain kahit walang upuan, nandoon, nakatingin sa stage, nakikinig, nagtitake note. Di ba? May mga tao na kahit umuulan, walang tinang. Nakikinig ng Word of God. Bakit? Kasi ang pananampalataya nila, yung buhos ng ulan, kung ano man yung may sakit sa kanilang katawan, sa pagpanak ng ulan, kasamang aagos, kasamang mawawash out sa kanilang katawan. Di ba kung meron tayong ka-prayer partner na meron siyang sakit na scoliosis? Doon sa luneta, tumayo siya sa bangko kasi putik na yung luneta, bumabaha na. Ang lakas pa ng ulan. Kada patak ng ulan sa kanyang balat, parang binibrave, parang nililip ang kanyang katawan sa sobrang sakit. Pero ang pananampalataya ng babaeng yun, gagaling siya. Pag uwi niya ng bahay, nagulat siya na wala, gumaling yung kanyang scoliosis. Amen? Amen. Kaya po, kung ano yung iniisip natin, yun yung nagiging tayo. Amen po, mga kapatid. Amen. Kapag iniisip mong kaya mo magpapayat, kaya mo talaga. Pag iniisip mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Yun ang mindset mo eh. Amen? Ako po, nung nakaraang linggo, hindi po ako nakahayo 1 week. Although, karamihan naman talaga ay cancel ng gawain. Meron naman ibang outreach na ibinigay sa mga teacher, hindi ko rin napuntahan. Kasi po, tumaas ang aking blood pressure. Nagtutok ako, ang tingin ko doon nagtutok kasi ako sa isla, sa basketball court. Ang tingin ko sa basketball court, umaanon. Sabi ko, bakit ganun yung nararamdaman ko? Tapos umahawak ako sa pulpito kasi feeling ko talaga, kumakabili. Pinainom lang ako ng kape, pero iba yung tama sa akin, mga kapatid. Hilo talaga ako. Sabi ko, magpapacheck up ako bukas kasi alam ko hindi tama yung nararamdaman ko eh. Nagpa-check up po ako. Kinuhanan ko ako ng blood sugar, tinest ako, in-x-ray ako. Okay naman, okay ang puso ko, okay ang liver ko. Normal naman yung cholesterol ko. Ang mataas sa akin, sugar, 325. Kilala niyo yung anak ni Apple Fabio, yung nagpupunsoy, di ba nakakayo? 400 ang sugar. Ako 325. Tapos ang BP ko 200 by 120. Sabi sa akin ng doktor, buti di ka na-stroke. Kasi yung ganyang BP mo, nagko-collapse yung mga tao, mga ibang tao sa ganyan. Kaya iniisip ko talaga, iningatan pa rin ako ng Diyos kasi nakauwi pa ako sa amin, nakapag-motor pa po ako. Di na po. Kinuhanan ko ng dugo. Nakita ko yung dugo ko, itim. Sabi ko, parang itim ang dugo ko. Tapos, nung pinapatak ko dun sa tube, malapot, parang, alam niyo yung lawa ng bata na, slime. Parang slime. Sabi nung doktor, ay, pag ganyan po sir, malapot. Ano po yan, mataas ang sugar. Kaya binigyan ko ako ng pampalabnaw. Madami po akong gamot na iniinom ngayon. Mababawasan naman yun, basta makababa ko lang yung sugar ko mga kapatid.
Sa madaling sabi, iwas na ako sa mga lahat ng favorite ko. Di ba? Kasi, ano ko rin eh, kasalanan ko rin kasi mahilig ako sa soft drinks, mahilig ako sa kape, mahilig ako sa milk tea. Halos araw-araw yan, gabi-gabi. Alam niyo, dahil inundisyon ko yung isip ko na bawal ako ng ganong pagkain, bawal muna ako ng mga kasi yung mga kape pala yung mga 3-in-1, hindi rin pala talagang kape yan. Sugar din pala yung mga kapatid. Nagawa kong hindi magkape ng 1 linggo. Sabi ko, kaya ka lang, kasi isipin mo lang na hindi talaga pwede. Kasi nung Monday, naisahan ako. Nung araw ng seminar, nililibre kasi ng kape doon. Naabutan ako, napahigop ako. Nawala ka sa isip ko, ang sarap ng higop ko talaga. Maya-maya ako kung nagtotok na si Bishop, nakakamdaman ko na. Umipitik na yung sintido ko, mga kapatid. Eh nangangalahapin na yung kape ko, itapon ko nga. 15 lang naman yun eh. Ang mahal-mahal ng loob ko, 900 na. Amen. Kaya tingnan niyo mga kapatid, kung yung paglapit natin sa ating Panginoon, ang mindset natin o iniisip natin ay gagaling tayo, yun talaga ang ating makukuha. Amen po? Amen. Amen? Amen. Kaya po, yung pananampalataya natin sa Panginoon, hindi ka lang basta nakikinig, hindi ka lang basta nag-worship, dapat it becomes so very personal. Amen? Kaya, tingnan niyo mo kung taong ito, kung inisip niya pa yung kahihiyan na, ako, nakakahiya naman, makikipagsiksikan ako sa maraming tao, baka maamoy nila na masang-sang ako. Tingin niyo ba gagaling siya? Hindi! Amen? Ang inisip niya, sa makikipagsiksikan niya, mahipo niya lang ang laylayan ng damit, siya ay agad na gagaling. Amen? So, get personal with Jesus. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao na kapaligid sa iyo. Amen? Amen. May maririnig ka, mag-feedback sa iyo. Paten-paten pa yan. Ang dami ng upang yan sa akin eh. Pero naman. Kaya ka nga umaaten. Para sa iyo pag-aten, pag pinagpala ka ng Diyos, makakabayad ka na sa utang. Amen. Amen? Gusto mo umaten? May maririnig ka mga nag-chismisan. Di ba yan yung choir na nabuntis, tapos tinakbuhan? Oh, ano ngayon? At least, lumalapit ka pa rin sa gawain ng Panginoon kasi doon mo napatunayan. Ang tao pwede kang takbuhan, pero si Yahweh El Shaddai hindi ka tatakasan. Get personal with Jesus. Kasi kapag inisip mo palagi, yung sasabihin ng ibang tao, walang mangyayari sa inyo mga kapatid. Ang mahalagang dapat natin pagtuunan ng pansin ay kung ano po ang sasabihin ng Diyos sa atin. Another thing, it was a profound faith mga kapatid. Pag sinabi kong profound, ibig sabihin, hindi maarok o hindi lubusan maunawaan. Amen? Amen. Bakit po? Kasi po yung pananampalataya ng babae nito, although somehow may pagka-superstitious mga kapatid, pero kita nyo naman, kinatagpo pa rin ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Kung tutuusin yung pananampalataya niya, medyo mababaw tignan eh. Pero kinatagpo yung kanyang pangangailangan. Kaya po tayo, hindi natin pwedeng basta-basta i-judge yung faith ng ibang tao. Minsan, pinagkakaroon po yung ating gawain kasi may mga taas-taas pa tayo ng panyo. Minsan, pinagkakaroon tayo kasi sinasabi nila, bakit daw nagsusulat pa tayo sa prayer request, pwede naman daw sabihin ng direkta sa Diyos, bakit daw may mga kasulat-sulat pa. Hindi natin pwede i-judge mga kapatid eh. Kasi iba-iba yung level ng pananampalataya ng tao. Hindi mo pwede i-judge yung pagkataas ng kamay ng isang tao kasi hindi mo alam kung yun yung time na sumusuko na siya sa Panginoon, na ang bigat-bigat na ng kanyang buhay, talagang surrender na siya kay Lord. Amen? Hindi mo dapat pagkawalan yung mga tao nagpupunas ng panyo dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Kasi pwedeng ilayawan na sila ng mga doktor at talagang ang pag-asa na lang nila ay yung pananampalataya nila sa Diyos na sila ay nakakaligid.
Amen, mga kapatid? Pero, makakaasa po tayo na sa ating pong paglapit sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mabibigo sa Kanya. Amen? Amen. Sabi po ng verse 30 to 34, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa Kanya kahit lumalim siya sa mga tao at nagtanong kung sino ang humipo sa Kanyang damit. Ngayon, yung babae nito, mga kapatid ko kay Kristo, balak na sana tumakas. She planned to escape, mga kapatid. She planned to slip away and get lost. Pero ayaw pumayag ng Panginoon na makilala siya ng babaeng yun as a healer. Ayaw niya makilala siya ng babaeng yun na tagatagpagaling lang. Kaya tinanong niya, sino ang humipo sa akin? Bakit po? Nung na-realize ang babaeng hinahanap siya ng Panginoon, nangangatal pa siya, nanginginig pa siya lumapit, ako po yun, Lord. At ang sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka na, umuwi ka na, ikaw ay magaling na. Bakit po? Ang gusto ng Diyos, makilala natin siya, hindi lang isang Diyos na nagpapagaling, kundi isang Diyos na gusto tayong bigyan ng personal na relasyon sa Kanya. Amen? Amen. Gusto ng Diyos, hindi mo lang siya makilala bilang isang milagrosong Diyos na pag may sakit ka, paghihimalaan ka. Gusto niyang makilala mo siya as your personal Lord and Savior. Alam niyo mo, mga kapatid, ito dito ko natapapusin ang akin po. Nung ako po ay humayo sa isang barangay, sa isang isla, gaganapin ng gawain sa simbahan, sa parokya. Nakapag-set up na lahat ng sound system, kumpleto rin, may drums din sila, may keyboard, okay na, nakaset up na lahat. Biglang lumapit ko sa akin yung coordinator, Brother Mark, pwede ba sa bahay ng asawa ko ganapin yung gawain? Kaya na sinabing bahay ng asawa niya, kasi magkahiwalay na sila ng bahay. Hindi na sila magkasama. Bakit po? Kasi yung asawa niya pala, merong colon cancer, stage 4 na. At ang sabi, inayawan na ng doktor, pinauwi na lang sa bahay, at ang sabi ng lalaki, nararamdaman niya, hindi na siya aabuti ng 2 araw. Kaya pinatawag na yung mga kapatid. Kasi magkakagalit din, mga magkakaaway, gusto niya magbati-bati na bago siya mamatay. Sabi ko, sige po, pagbigyan natin, kasi baka mamaya, pag di ko pinagbigyan, bukuhin ako. Alam niyo, ligpit na naman ang mga gamit, buhat-buhat, papunta po doon sa bahay na paggaganapan. Alam niyo po, parang premonition. Yung setup, parang alam mo na, maraming tao, mailaw, may lona, parang yun na talaga eh. Tapos nakita ko yung lalaki, yung itsura, parang isang bulaki na lang talagang hinihintay, mga kapatid. E di, ando na po, tinuloy na po yung gawain. Nagtanong pa sa akin yung magbili, Brother, pwede po bang masayang away dito? May sabi ko, wala, hindi naman lang, wait, gawain mo na dito. Di kantaan sila, joyful. Patotoo. Tapos kung ako na po ang nagtotoo, dahil lang po yung mga kapatid na hindi magkasundo, habang nagtotoo ako, iingay. Akala ko nag-aaway, hindi pala nag-iiyakan na. Ewan ko, nagkapakawaran kung mga nagsirisihan. Basta maingay mga kapatid. Ako, bilang tao, kung ako tatanungin nyo, nung nakita ko yung lalaki, parang hindi na talaga eh. Pero dahil lingkod lang ng Diyos, syempre, gusto mo maging positive pa rin. Kung imposible man sa aking paningin, sa Diyos wala namang imposible kung nilalapit. Alam niyo po, first time kong maranasan, relay over ng tao ito. Pag tutok ko po ng aking kamay, dito sa tao ito na mayroong stage 4 colon cancer, mga kapatid. Alam niyo, first time kong naramdaman, na parang akong kinuryente sa kamay. Nagulat talaga ako. Habang nag-pray ako, pag ganun ko sa kanya, napapigil ako eh. Kasi parang akong nag-ground, parang nakuryente bigla yung aking kamay. At ngayon po,
Pinag-pray siya. Siyempre, yung asawa niya, hindi rin naman siya matiis kahit hindi walayan siya. Sabi ng lalaki, sayang, hindi man lang natin sulit ang ating pagsasama. Sabi naman ng babae, ikaw eh! Pero nung pinag-pray namin, umiyak din naman yung babae. Siyempre, asawa pa din. Sabi ng lalaki, 2 days na lang siya. Lumipas ang 1 linggo, lumipas ang 2 linggo, 1 month na ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, buhay pa rin yung lalaki ngayon. Tawag ko yung kapatid, yung coordinator. Brother Mark, alam niyo po, yung coordinator yung asawa ni ate, nakadumi na sa wakas. Sabi ko, yung patsago lang pala. Nakadumi, mga kapatid. Simula nung siya ay nakadumi, nailabas niya kasi pag di ka na nakakadumi, toxins na yun, elas na yun, nailabas niya. Bumalik yung kanyang kulay, umigil yung kanyang itsura, mga kapatid. At ang sabi niya, dahil pinagaling ako ni Yahweh El Shaddai, maglilingkod na ako sa kanyang simbahan. Amen? At ngayon po, mga kapatid, sa aking pong paglapit sa Panginoon, kung tayo ay buong puso magtitiwala sa Kanya, mapangarawakan natin ang Kanyang pangako na siya ay tapat sa ating buhay. Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya. Ama namin Diyos, pagpalain po ang gaganapin na banal na misa. Samahin niyo po ang aming minamahal na pari.